Hello guys, magandang araw. So, summer napakainit. Pero dito sa Taiwan, hindi ko siya ramdam masyado kasi nga hindi naman katulad sa city talaga ang ano ko, pinagtrabahoan. Kasi dito puro mga farm, palayan, doon may mga broccoli, kung ano-ano pang mga gulay kahit dito. So, isi-share ko lang guys kasi may nagtanong sa akin sa nakaraan kong vlog may kung yung sahod ko na 51,000 is kung meron pa ba daw bawas at kung may day off ba daw ako. So, ngayon ipakita ko lang sa inyo sa loob guys kasi ngayon wala kaming manok kasi nung nakarang buwan pinol out na lahat kasi matanda na, pero papalitan din yun. Bukas papalitan din ng bago. Kaya kanina nag-spray ng para sa virus sa loob. Ipakita ko lang sa inyo guys kung anong itsura ngayon sa chicken house, kung ano nang itsura. So guys, dito tayo. So, ito pala guys, yung kwarto ko. Yan. So, bali, ako lang mag-isa ngayon. Wala akong masyadong ginagawa ngayon kasi wala namang manok. So, ito yung chicken house, guys. So ayan, naka-ready na siya para bukas. Yan, wala siyang mga lamang manok. Ayan guys, wala siyang lamang manok. Nililinis na namin yan. Okay. Ni-sprayhan na namin. So pasyal ko lang kayo dito sa loob guys. Bali itong ilaw na to naka-automatic na yan. Pagka umaga mga alas 5 automatic na siyang nagbubukas. Then sa hapon naman ng umaga alas 5 ng hapon, bali automatic rin siyang nagpapatay para naman yung mga manok concentrate sila sa pagtulog. So ito guys, yan, napakahaba. Ayan. Yun. Tsaka meron pang yung sa second floor. So yun guys, no, ito kakalinis lang namin itong itong kainan ng manok. Yan, nilagyan namin ng powder sa loob, tapos pinatakbo yung food chain para lumabas yung mga kalawang. Nilagyan namin ng powder para sumama yung mga kalawang, and then ito yung labasan niya. Ito yung bubuksan lang to para pagtakbo ng food chain, bali dyan na maglabasan yung mga dumi. So ngayon binalik ko na siya kanina kasi nga
bukas darating na yung manok. So ito naman yung ano, yung exhaust fan, bali 12 piraso, kasi laki ng tao. Ito yung baga nagbibigay ng lamig dito sa manok. Bawal kasi siyang ano, tulad sa mga yung virus ng ibon ba, kaya naka-close talaga siya. And then hinihigop niya lang yung parang cooling tower doon sa likod. Siya nga pala guys, itong tawag nito, ito yung sheet conveyor. Diyan na sasala lahat ng mga ano, ipot. Ito. Dito na sasala lahat ng mga ipot, yung kulay puti na yan. Diyan na sasala, then tatakbo yan. Ito lahat ng mga kulay puti na yan. Pagka nag-pull out naman kami ng ipot guys, kino-cover lang namin tong kulay pula. Itatabo namin yan. Then paanda rin tong sheet conveyor. Dito naman siya mapunta, bubuksan namin yan. Tapos pagdating doon sa labas, may nakaabang na ano, yung dump truck. So ngayon guys, pag-uusapan na natin yun, kung yung 51,000 na sahod ko kada buwan, kung may bawas pa ba siya. Kasi nung nakaraan na vlog, hindi ko pala nasabi kung may bawas pala siya, pero nasabi ko naman na kung magkano yung malinis na sahod ko talaga. And then kung may day off ba ako dito, lalabas lang tayo guys. So ito na, ano, malapit na tayo sa pintuan. So hindi ko na lang sabihin sa inyo guys kung ano talaga yung mga isa-isa yung mga ano dyan, kasi nung nakaraan na vlog ko nasabi ko na yung paanong pag-harvest, pagtakbo ng mga makina. Then dito na tayo guys sa labas. So yun guys, no, kape lang muna ako kasi namamalat na yung dito ko paulit-ulit Hindi kasi ako sanay magsalita sa mga vlog na yan guys. Nag-vlog lang ako para ma-share naman yung kung ano yung mga experience ko dito sa Taiwan. Baguhan pa kasi ako. So yun guys, simulan natin sa sahod ko dito, kung may kaltas pa ba talaga. Unang-una guys, pinirmahan kong kontrata dyan sa Pilipinas, may kaltas talaga siya. So yung kontrata ko naman is 20,000 NT bilang isang caretaker. At meron siyang kaltas na broker's fee na 1,800 at may kaltas na health insurance. Pero hindi ko alam kung magkano yun. Pero nung dumating na ako dito, ang sahod ko, dahil nga poultry farm na ako, ang sahod ko ay 27,000 at mayroong dagdag na 2,000 NT para sa isang buwan ko na pang-ulam. Pero sa bigas guys, wala namang problema kasi libre naman yun sa kanila galing. And then dapat meron siyang kaltas na 1,800 na broker's fee, pero ang employers ko na nagbayad doon. And then sa health insurance, employer ko na rin ang nagbayad. And then so yun, ang sahod ko talaga dito na malinis yung 27,000 NT, hindi na kasama na yung 2,000 kasi yun na yung pang budget ko sa loob ng isang buwan na pang-ulam. Then kwentahin natin guys yung 27,000. Dito kasi kami nagpapadala sa Pilmani kung magkano yung 27,000. So ito ang palitan ngayon, 1.750. So i-times 1.750, i-times natin sa 27,000. So ito guys,
1.750 times 27,000 is equal to 47,250. So ngayon ang palitan guys medyo bababa, pero hindi naman siya bababa ng 47,000. 47,000 siya pataas. Yun yung masasahod ko tuwing buwan. So yun guys, wala na siyang kaltas, gawa nga ng employer ko nang nagbabayad sa broker's fee at saka health insurance. Saka nung nakarang araw, nag-medical na rin ako kasi nga kalahating taon na ako dito noong 17. So ano ba ngayon? Nung April 17, nag-medical na ako, pero yung employer ko pa rin ang nagbayad. So yun guys, so pag-usapan naman natin tungkol sa diop ko. Yun nga guys, meron akong diop nga sa kontrata ko dito, pero sabihin ko sa inyong totoo, mula nung dumating ako nung October 17, 2023 hanggang ngayon, hindi pa ako nagdi-diop. Kasi nga, kung meron man daw akong diop, half day lang. Kasi nga, yung trabaho ko dito araw-araw gawa nga ng ang manok. Araw-araw din naman nangingitlog. Pero hindi na ako nagdi-diop gawa nga ng wala rin ako mapuntahan kasi nga province to dito, and then hindi katulad sa city or sa dyan sa Pilipinas na pagdating mo pa lang sa kanto meron ng tricycle or di kaya sa kalsada merong jeep, pero dito wala kang makitang tricycle, wala kang makitang jeep. Kung meron mang bus, bihira lang makakita, mga taxi. Pero hindi ko rin naman alam kung saan sila papunta kasi nga in-check yung mga nakasulat. And then, okay lang din naman sa akin guys na wala akong diop kasi unang-una 8 hours lang. And then, kung saan ako naka-duty, doon din ako nakatira. Libre naman lahat. Yung tirahan ko, libre lahat. Yung mga lutuan, libre lahat yun. Saka isa pa, nahiya na rin ako na magdiop gawa nga ng yung 47,000 na sahod ko hindi ko makukuha yan sa Pilipinas. So ayaw kong magsinungaling na sabihin sa inyo na meron akong diop talaga dito, na i-encourage kayo na okay naman ang pag mayabang ko na may diop, okay yung ko dito. So, gusto ko lang sabihin sa inyong totoo kung ano talaga ang buhay abroad. Siguro, hindi naman pare-parehas. Yung iba siguro na nakatrabaho sa poultry farm, baka siguro na may mga diop. Hindi natin alam kasi hindi rin naman ako nakakagala. Maraming mga poultry farm dito pero hindi ko alam kung may mga Pinoy bang iba. So, sa ngayon, mula nung dumating ako dito hanggang ngayon, wala akong nakikita pang Pinoy. Pero yung mga Taiwanese, mababait naman sila. Nakakagala rin naman ako. Pag out namin, minsan yung kasama ko na Taiwanese, ginala ako, kakain sa labas. So wala akong dapat ikabahala kung may diop ba ako, wala. Ang importante, sumasahod ako, may ipapadala ako sa pamilya ko kasi unang-una, pumunta talaga ako dito para magtrabaho, para may provide ako para sa pamilya ko. So, yun lang guys, ang vlog ko. Salamat sa ninyo, sa mga tanong. Hanggang doon lang ang may share ko ngayon. So, kung nangangarap man kayo na mag-abroad, tiwala lang, laging dasal sa Diyos. Bibigay din ng Diyos yan kung talagang hingin mo at gagawin mo. Kasi unang-una guys, nag-apply ako dito. Hindi lang dito, nag-apply na rin ako abroad sa Middle East simula nung 2015. Pero nung una, paalis na kami. Hindi ako na-aprobahan gawa nga ng yung sa Kuwait may sinilid sa refrigerator, ibinani Duterte yun. At nung pangalawa, paalis na rin sana kami, gawa nga ng nag-pandemic, na-cancel na naman. So
Ngayon 2023, tsaka pa ako nakapag-abroad. Talagang na isipin mo mula nung 2023 pa ako binigyan ni Lord na makapag-abroad. So ito dito isang napakalaking bigay sa akin ni Lord na grasya, kasi isa na rin ito sa hinihingi ko na sana Lord, buo na yung loob ko, sana bigyan niyo ko ng pagkakataon na makapag-abroad. So yun lang guys, laging dasal at salamat at sana na sagot ko yung tanong mo. Magandang araw.